Good morning po sa kasama namin online. So, you know what? Sino po dito excited to learn again? Amen. So, grabe po. Nabati mo na ba ang iyong katabi? Napaka-pogi at ang ganda ng katabi mo. Okay lang, batiin mo naman. Para naman ngumiti. Amen. So, thank you so much po sa worship team. Palakpakan po natin ang worship team for a very anointed worship. Ganun din sa buhay po ni Kuya RJ. Grabe ang testimony, kabutihan ng Panginoon. And you know what, church? Today, I'm very excited to share with you the word of the Lord. And sino po dito excited matuto? Amen. So, if you are ready, okay lang po, ready natin yung mga notebook natin, papel natin, magsulat tayo, mag-aaral po tayo ngayon. And let's pray. Yes, Heavenly Father, salamat po sa umaga pong ito. Lord, thank you for bringing us here in church so that God, we can rest in your presence. At the same time, ma-feed kami panahon nito, Lord, para kami naman yung makapakinig at makakakuha ng kalakasan na nagmumula sa iyong salita. Hayaan mo na maging para kaming mga bata, uhaw na uhaw sa pagkatuto mula sa iyo. And Lord, we pray, katagpuin mo po kami. Itong mensaheng ito ay para po sa amin. Kaya Lord, baguhin mo po kami. Salamat po. We thank you, Holy Spirit. Malaya kong gumalaw. In Jesus' name, Amen. So sabi po ni Jim, never mistake the power of influence. Naniniwala po ba kayo sa influence? Alam niyo po, kung sinong sinasamahan mo, kung sino yung madalas mong kausap at yung mga taong sinusubscribe mo, malaki po ang role niyan na ginagampanan sa buhay mo. Ano po ibig sabihin nun? Ang kagandahan po kasi sa influence, kahit wala po kayong posisyon, pwede kang mag-cause ng impact sa tao. Sino dito, kaya siya ganun tumawa kasi nahawa siya ng katabi niya. Tama? Kaya siya ganun manamit kasi na-impluwensyahan niya ng katabi niya. Kaya ganyan yan. Okay? Kasi yung kasama niya ganun din. Right? Our influence has the ability to shape the thoughts, actions, and behaviors of others. Yung hindi ka naman ganun mag-isip, pero dahil ganun yung kasama mo, yung hindi ka naman dati gwapong-gwapo sa sarili mo, pero grabe, ang pogi pala. Di ba ganun ka na din? Right? Do you agree? Pasimple pa tong mga to. Tama po. And ito po nakakagulat, kapag nasa posisyon ka, mas higit yung influence mo. And that's true. And today po, hayaan yung ikwento ko sa inyo, ang isang tao po sa Biblia, because of great influence, dumikit po siya kay David. Sabihin niyo, David. Nung dumikit po siya kay David, pambihira, naging iba po ang buhay niya. Sino po dito nakakakilala kay David? So, sa mga nakakakilala, that's good. But for the sake of those na hindi po kilala si David, ikikwento ko po ng mabilis kung sino po si David. Si David po ay isang shepherd boy. So, pictures na lang po ang papakita namin. So, at least ma-visualize po natin siya. Batang-bata, ginagawa niya po, kung sa atin po yan, nagtindera sa tindahan, kung tindahan ang ginagawa ng pamilya nyo. Sa case po nila, ang trabaho po nila is pag-aalaga ng mga sheep. Right? So, yan po yung ginagawa niya. But later on, habang busy po siya na nag-aalaga ng mga sheep, biglang may naghahanap sa kanila, kumatok sa bahay nila, nandito po ba si David? Only to find out, kasi pala, i-anoint siya para maging hari. So next picture, i-anoint siya ngayon. Bata pa siya dyan, so hindi naman siya agad naging hari, by the way. Okay? Pero nagmarka na magiging hari siya one day. Plot twist, nakilala po si David nung pinatay niya ang higanteng ang pangalan ay Goliath. Very good. So pinatay niya si Goliath, alright? And because of that, nakilala po siya ni Haring Saul. Sabi niyo, King Saul. Si King Saul po ang hari that time. At ang sabi ni Samuel, pagkatapos ni King Saul, ikaw ang susunod na hari. Malinaw po tayo. Okay? Nakilala siya dahil sa pagpatay niya kay Goliath at doon po unti-unti siyang aakyat. Alam niyo po ba na sobrang galing po ni David to the point na naging armor bearer po siya ni King Saul. So when we say armor bearer, sila po yung literal na tagadala ng armor po ng hari. At they need to make sure walang masamang mangyayari sa hari. Sila ang taga-protekta. Imagine naging super close siya kay Saul. Yes po. At ang plot twist pa, naging close niya yung anak ni Saul. And then later on, dahil naging kilala po si David, kasi kahit saan siya lumaban, nananalo siya ng nananalo. So ngayon, na pinag-uusapan na sa bansa nila, hindi na yung hari, si David na. So ngayon, nagselo siya.
pambira, hindi na ako yung star. Okay? So ngayon, dumating sa point na kailangan niyang, gusto niyang patayin si David. Are you with me? Okay, so maraming attempt, at dahil alam ni Jonathan or alam ni David na mamamatay na siya, kailangan na pong magtago sa mga kuweba. So yan po yung napicturan ko na kuweba na napuntahan po niya. Okay, at dyan po siya na malagi for so many years kasi po, kung hindi siya pupunta dyan, papatayin siya ni Saul. Are you with me? So dito po tayo magpapasimula ng kwento. Okay lang po? Nasusundan po ako. So tumakas si David mula sa city ng Gat at pumunta sa kuweba, alright, sa Adullam. Next verse please. Nung mabalitaan ng mga kapatid niya at ng buong, alright, ng buong pamilya po na nandun siya, nagpuntahan po sila doon at sumama din sa kanya. At hindi lang po sila ang sumama rin sa kanya ang mga tao. Sino yung mga sumama sa kanya? Mga tao daw na ano? Mabibigat ang problema. Ano pa? Baon sa makakasama ka kaya dito? Ano pa? At mga hindi na masaya sa buhay nila. At ang nakakagulat, ilan daw sila? 400 na lalaki at ang naging leader nila, si David. Imagine David, ang taas na ng narating niya, right? Kasi naging armor bearer siya ni King Saul, kilala siya ng lahat, dami niyang naging panalo, pero in a snap, nagtatago siya sa kuweba. Pero hindi lang yan ang plot twist niya. Ang plot twist niya, hindi pala siya nag-iisa. Para magkaroon ka ng 400 na followers na kaparehas mo sa sitwasyon ng buhay, miserable ka? Miserable ka. Ang dami natin palang miserable ang buhay. Hello? What's amazing from here, yung mga miserableng buhay na yun, ginawa niyang mga mighty warriors. Hello? Ibang klaseng leader si David para i-lead niya yung 400 na walang kwentang tao. Anong gagawin mo sa walang kwenta? Wala namang kwento yun. Tama? But you know what David did? He turned all these warrior and worthless people into mighty and great warriors. Kakaibang leader to. Kaya niyang gawing yung miserableng tao into a meaningful and purposeful person. Wow! Ano kayang feeling kapag you are part of the inner core of David? Right? Nakabuo siya ng 400 na men, na mighty warriors, mga walang kwenta, hindi significant ang kwento, pero nabago ang buhay kasi dumikit sa isang David. Are you here? And today, let me share with you one person, one specific person. Marami po siyang mga na-raise na matitinding leaders at mighty warriors. Pero marin po ako ipapakilala sa inyo. Ang pangalan niya po ay si Abishai. Sabihin niyo nga, Abishai. Isa pa, Abishai. Si Abishai po, tinaguri ang a leader of mighty men. Hindi lang basta leader, kundi ang nililid niya mga matitinding tao. And yes po, right? So tanong, sino ba si Abishai? Are you excited? Amen. So who is Abishai? Number one, he is the leader of the 30 mighty warriors of David. Hindi po mabilang ang daming naging panalo ni David nung siya po ay nakikipaglaban, right? And of course, hindi naman natin pwedeng sabihin, si David lang naman ang magaling dyan. Hindi. Siyempre may team siya. At alam niyo po, ang titindi po ng team ni David to the point na out of the 400 men, gumawa po siya ng grupo na tinatawag na 30 chief. Alright? And David appointed the leaders, tinatawag na 30 based on their strength, honor, and loyalty. At ano pong ibig sabihin nito? Matitindi po ito trumabaho. Ang dami po nitong napanalong laban. Okay? This group of elite warriors was highly respected among David's forces. Bakit po? Because of their exploits and demonstrated ability. At sino si Abishai? Hindi lang siya parte ng 30. Leader ng 30. Are you with me? Hindi lang siya parte, you know what? I'm just part of the crowd. No, siya ang leader. At nung inaaral ko po ito, 30 po yung tawag, di ba? Pero hindi naman sila 30 na tao lang. 37 po ang total. So kumuha lang ako ng top 10. Sa top 10 po sa classroom nila. So alam niyo po si Abishai, top 4 lang. Are you with me? Are you with me? Top 4 lang siya. Ibig sabihin yung 1, 2, 3 dyan, matitindi yan. Grabe yan, makipaglaban. Ang daming pinanalo yan. Pero si Abishai pang-4 lang. Pagdating sa accomplishment, top 4 lang siya. Pero pagdating sa leadership skills, top 1 siya. Are you with me? Are you with me? 2 Samuel 23:18, Abishai, son of Zeruiah, the brother of Joab,
was the leader of the 30. Lumalabas na hindi lang siya basta leader, leader siya ng mga leaders. Are you with me? Grabe pala to si Abishai. Okay, nakuha po natin. Sino si Abishai? He is known for his bravery. Matapang po ito. In going with David to Saul's camp. Sobrang tapang. Hello, alam niyo po, again, sino nga po yung naghahabol para patayin si David? Si King Saul, right? And ito po isang instances na sabi ni David, walking naman tayo, puntahan natin si King Saul na kasi pinupuntahan po sila kuweba to kuweba eh. Okay? And by this time, gusto ko pong maintindihan nyo na ang kasama po ni Saul para huntingin si David, 3,000 mighty men. Wow. Are you with me? Makasalubong mo lang to, wala. Ang laki niyan, patay ka talaga. At this time, nagtanong po si David. Next slide, sabi niya, David asked Ahimelech, the Hittite, and Abishai, son of Zeruiah, Joab's brother, who will go down into camp with me to Saul? Sino sasama sa akin? Magwo-walking ako, tamang-tama. Gabi nga yan, gusto ko mag-walking, mag-i-straba. So ngayon, ito na. Alam mo, nakakatawa kung sinong sumama. Sabi ni Abishai, I'll go with you. Ilan po ang nag-aabang na warrior na pwedeng pumatay sa kanilang dalawa? 3,000. Pagpapakita ng kakaibang katapangan. Are you with me? So ngayon, na-impress na ba kayo kay Abishai? Tama? So pakita ko naman yung negative side niya, okay lang? So he is impulsive and ruthless in committing murder for revenge. Nung sumama po siya sa walking, papunta po dun sa kampo ni King Saul, alam niyo po ba, na nakita po nila na tulog si Saul. Kung ikaw po nakita mo ang kinaiinisan mong tao, anong gagawin mo? Di ba titirisin mo? Ganun talaga, no? Di ba papatayin mo? At ganun po ito, sis Abishai, pagkakita niya, David, ibabarbecue. Sabi niya, David, babarbecuehin ko na to si King Saul. Gigil na, siya naging daan. Bakit miserable buhay natin eh? Pero alam niyo, sabi po niya, sinabi ni Abishai kay David, binigay na sa iyo ng Diyos ang kalaban mo. Kung gusto mo, tutuhugin ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na kailangan ulitin pa. Very impulsive, right? Pero sabi ni David, kumalma ka. Kumalma ka. Gutom ka lang. Okay. So ngayon, nakita po natin, he's very impulsive. At the same time, he is ruthless. Sabihin niyo, ruthless. Bakit po? Alam niyo po sa labanan, natural po talaga na may mamamatay. Tama po? Hindi po pwedeng walang namamatay sa inyo, di walang mananalo. Right. So si Abishai po, meron po siyang dalawang kapatid. Pakita ko lang po yung picture para na-visualize nyo. Hanapin nyo na lang po sila kung sino sila dyan. Okay. So si Abishai, sabihin nyo Abishai, yung isa niyang kapatid, ang pangalan, Joab. Yung isa pa, Asahel. Okay, ano yung isa? Abishai. Alright, sige, nagkasabay-sabay naman kayo, no? So ngayon, ganito po nangyari. Isang araw, nagkaroon po ng labanan at namatay po si Asahel. So sino na lang ang natira? Tama po. Ngayon po, alam mo, ginawa ni Abishai, pinersonal niya kung sinong pumatay sa kapatid niya. Hinanting po nung dalawa, abangan ko talaga yan sa labas. So ngayon po, they committed a murder, nag-arrange sila ng pagkakataon para ipaghigante ang namatay nilang kapatid. At ito po ang nangyari, sabi ng Biblia, 2 Samuel, and Joab and his brother Abishai killed Abner because Abner had killed their brother Asahel at the battle of Gideon. Si Abner ay namatay hindi dahil sa digmaan, kundi dahil may naganap na paghihigante. Hello? At itong sabi ng Biblia, ginawa po niya yun, next slide please, to avenge the blood of his brother Asahel. This is Abishai, a mighty warrior, pero may problema sa self-control. And you know what's amazing about David? Nung nalaman niya po yung ginawa nila, hindi po niya pinagtakpan yung dalawa. Bagamat si Abishai ay asset ni David, takot tayong mag-review kapag ang laki ng tulong sa'yo no? Halimbawa, nanay ka, hindi mo mapagalitan yung nagdadala na ng pera sa bahay, no? Yaman na lang kasi wala tayong pambayad sa bill. Right. Pero alam niyo po, nakakatuwa kay David, bagamat matinding leader po si Abishai, dinisiplina po niya. What happened next? Verse 28, later when David heard about this, nung nalaman po niya, alam mo sabi niya, ako at ang buong kong kaharian inosente before the Lord,
concerning the blood of Abner, son of Ner. May his blood fall on the head of Joab at sa kanyang buong pamilya. Di lang yan, that's much. May Joab's family never be without someone sinumpa pa siya ng sakit and who leans on scratch or who falls for the sword or who lacks food. So nakita po natin dito na, of course, normal yung may mapatay sila kasi may labanan. Pero iba po ang motibo dito, kaya pinatay kasi may paghihigante. And David did not tolerate that. Kasi po, wala po tayong maitatago sa Diyos, right? Kung hindi mo i-call out ang mali, lalabas, kinunsinti mo. Hello? Mabuti na lang po, malinaw po yan kay Abishai. Alam niyo po, after po siyang i-rebuke ni David, hindi po siya nag-resign. David, ayoko na dito. Hindi yung sinabing, nako, kailangan ko ng 5 days leave. Magbumuni-muni ako. Okay, maglilib na ako sa mga GC. Sa lahat talaga ng GC. Ganun ba yun? Kasi hindi na ako na-appreciate. Kinurek ka kasi mali ka. Hindi kasi na. Hello? Abishai finds no excuse with what he did. Dahil po sa nangyari, nakita niyang mali yung ginawa niya eh. Imbes na tamarin sa trabaho, umayos pa. Alam niyo po what happened next? Nung time na po na naging hari na si David, wow, at nagkaroon po ng rebellion yung anak ni David, hindi po umalis sa tabi ni David si Abishai. He stays loyal to David even during Absalom's rebellion. Pwede naman eh. Pwede niyang sabihin, eto na yung pagkakataon ko para gumanti kay David. Total, hindi niya ako na-appreciate. O sige. Hello? Hello, are you with me? Nakita po natin na nung na-realize ni Abishai na babalik ulit yung hari sa kuweba, sumama nga ako dati sa kanya nung nasa kuweba pa siya. Sige, sama ako. I want to stay with David. Grabe po. Kahit pa napagsalitaan ng masakit, gusto pa rin manatili sa tabi ni David. And ito pa nangyari, nung isang beses po may nagsalita ng masama kay David, naku po, gusto niya na namang gulpihin. Ito po nangyari. 2 Samuel 16, sumigaw si Shimei at nang ininsulto po niya si David, sabi niya, lumayas ka, killer, lumayas ka, kriminal. Pinaghiganti na ni Lord ang pagpatay mo sa pamilya ni Saul para maagaw mo ang kaharian. Next slide please. Kaya sabi niya, kaya binigay na ni Lord ang paghahari sa anak mong si Absalom. Tingnan mo, pinaparusahan ka na kasi killer ka. Alam niyo po, nung narinig po yun ni Abishai, David, pigilan mo ako. Nanggigigil ako dito. Alam mo, sabi niya, ang lakas naman ng loob ng asong ito na insultihin kayo. Ano po, mahal na hari? Pupugutan na ba natin ang ulo? You see, gigil siya eh. And I'm not saying this para ipakita grabe yung loyalty niya and etc. Pero pagpapakita po ito na pambira, pag nasasaktan si David, nasasaktan siya ng malala. Right? To the point na alam niyo po, nung nakabalik na po si David sa kaharian, si Shimei, ang lakas ng loob ng Bashe, no? Nung bumalik na si David as hari, lumapit din siya at nangingi ng sorry. At nung nangingi na siya ng sorry, sabi niya, inaamin ko po, nagkasala ako, kaya nandito ako ngayon. Right? Para salubungin kayo, pero sumagot si Abishai, sus! Ano, bait-baitan ngayon? Sabi niya, hindi ba dapat patayin itong si Shimei kasi iniunsulto ang pinili ni Lord? You see that? Grabe yung loyalty niya. It's a statement na doble yung sakit na nararamdaman niya pag nasasaktan yung David na pinaglilingkuran niya. Mula po dito, makikita natin na hindi lang pang surface level ang concern ni Abishai for David. Kasi po, alam niyo po, nung tumanda na po si David, by the way, 40 years po nag-reign si David sa Israel. So by the time na matanda na po siya, alam niyo po nangyari, nagkaroon po ng isang laban. Sino nga kanina yung kinalaban ni David na nanalo siya? Yung malaking tao? Si Goliath. Nung matanda na po siya, nagkaroon po ng isang labanan na humarap ulit siya. Hindi na kay Goliath. Siyempre, patay na, di ba? So bago naman to, pero higante. And this time, matanda na siya. You know what happened? Alright, Abishai saved David's life in a battle. Nung time na kailangan niya ng rescue kasi wala na yung lakas niya tulad ng dati, may isang Abishai na dali-daling tumakbo para ipagtanggol ang isang David. Dumating uli ang time na nagkagera sa pagitan ng Philistine at ng Israel, kaya nilabanan ni David ang sinama niya yung mga warriors niya. Habang nakikipaglaban sila, syempre matanda na po ito, napagod si David. At alam nyo, ginawa po ni Abishai, pero tinulungan ni Abishai na anak ni Zerubbabel si David at pinatay niya ang higante.
Nakakatuwang magkaroon ng Abishai sa buhay, ano? Na sa panahon na kahinaan, siya yung aagapay. Na sa panahon na hindi mo alam ang gagawin mo, someone will stay beside you and say, I'll fight for you. I'll be your strength. Hello? Nakakatuwa. Tama po ba? Buti na lang may isang Abishai. Buti na lang sa panahon na nangihina ka, mayroong isang someone who will stay with you. Kaya mula po doon, sabi nila, David, please, after this, wag ka na ulit lumaban. Kami na lang lalaban. Manatili ka lang na buhay. Kalakasan ka namin. Kaya alam niyo po, nung mamamatay na po si David, syempre may last word po siya. He is mentioned in the last words of David. Si Abishai hindi to basta-basta. Hindi lang siya basta yung klaseng nadagdag lang sa warrior ni David, kundi talagang binanggit ni David. He stayed loyal to his post and to David. Kaya even sa last words ni David, ibinida niya si Abishai. Anong sabi ng Bible? Si Abishai ay kapatid ni Joab, nanay nila Zeruiah. Siya ang leader ng grupong tinatawag na 30 pinakamatapang. Ito ginawa niya. Gamit lang ang sibat, pinatay niya ang 300 na kalaban. Talagang expert siya dyan. Kaya sisibatin niya dapat siya. No? Kaya siya naging pinakasikat sa 30 pinakamatapang, siyang pinakamagiting, wow, ng 30 pinakamatapang at naging leader nito. Alam mo, napahanga niya yung isang David. Kaya sa last words ni David, gusto ko ibida kita, Abishai. Saludo tayo sa isang Abishai na naging kagaanan ng isang David. Tama? Saludo tayo sa isang Abishai na hindi naman perfect, pero buti nung pinagtiyagaan ni David, nakinig. Kaya ang ganda nung ending. You know what, as I studied this story, na-amaze ako sa buhay ni Abishai. Ang ganda naman ng kwento niya. Tama? Ang tanong ko dyan, paano ba siya nag-start? Saan ba siya galing? Excited ba kayo malaman? Okay, so balikan natin yung verse kanina. Sabi po, si Abishai, tama, kasi alamin natin yung source. Si Abishai, ang kapatid, sino? Si Joab. Anong pangalan nung namatay niyang kapatid? Asahel. Sino daw ang nanay niya? Zeruiah. Sabihin niyo nga, Zeruiah. Alam niyo po kung sino si Zeruiah? Siya po pala ay kapatid ni David na babae. Kapatid ni David na babae si Zeruiah. At pakita ko po sa inyo yung family tree nila. Wala lang picture ng mukha, pero ayan, at least nakikita natin. Okay? So si David po, okay lang, pa-zoom natin ng konti. 7 pong magkakapatid si David na lalaki. Ang kinakount lang kasi lagi lalaki. Pero meron po siyang 2 babae, kapatid. I-zoom mo ako nun sa Zeruiah para makita natin yung 3 anak niya. Na si Abishai, Joab, and Asahel. In short, pamangkin po ni David itong 3 matitinding sundalo. Pero bago sila naging matitinding sundalo, alam niyo po, nagsimula lang din silang tulad ni David, shepherd boy. Ulitin ko, nagsimula lang din silang tulad ni David, shepherd boy, with a simple life. Ito po ang kapangunahing pinagkakabuhayan po nila. In short, Abishai is just an ordinary person living a very simple and insignificant life. Ang alam ko nga lang, 7 lang anak ni Jesse. 7 lang magkakapatid sila na David. Tama. Na-overlook palagi yan sa Zeruiah. Pero buti na lang, sa panahon po nila, ang babae hindi talaga binibilang. Pero buti na lang, may isang Abishai na hindi pumayag na manatiling nakatago ang pangalan ng nanay niya. Pansin nyo, kanina pa natin binabasa yan si Zeruiah. Right? Binigyan po ni David ng chance si Abishai mailagay sa military, ginalingan, grinab yung opportunity, hinusayan, he became the leader of the mighty men. And every time binabanggit ang pangalan niya, anong kasunod? Pangalan ng mama niya. Dala-dala yung pride ng pamilya niya. What if I tell you na pwedeng you started simple, insignificant, pero kayang-kayang baguhin ni Lord ang kwento mo at dalhin ka sa pagkatao at buhay na gusto niya para sa'yo. Amen? Abishai became the person God wants him to become. And I believe it can happen to your life. Pwedeng mangyari yan sa'yo. God wants us to believe na hindi pa siya tapos sa'yo at may mas matindi pa siyang pagdadalan sa'yo. Katulad ng nangyari kay Abishai. Simple, galing sa shepherd na family, pero naging Abishai, a leader of mighty men. Are you excited?
Are you excited na one day, ganun na rin ikikwento yung buhay mo na galing akong simpleng pamilya. Actually, wala nga kaming makain, pero bless kami ni Lord ng todo. Nagiging blessing na kami sa iba. Amen? Gusto mo yun, yung hindi naman, tanungin kita, kapag describe niyo yung bahay niyo or sa family niyo, ay ano po, pagpupunta po kayo sa amin, nakita niyo po yung malaking bahay doon. Yung katabi po nun. Hindi malaki. Right? We are unknown. Tayo po lahat, di naman kilala. Yung apelyado nyo ba? Makilala lang yung mga mayayamang pangalan. Pero what if I tell you that one day, God can bless your name and be significant? Zeruah is just a name. Babae. Pero minake sure ni Abishai na, ma, di ka kilala. Gagalingan ko para makilala yung pamilya natin. Amen. Amen. So what are the keys to becoming a person God wants you to be? Gusto mo bang maging ikaw yung gusto ni Lord sa buhay mo? It is possible. Amen? Ulitin ko, there is a secret of his success. Bakit naging ganun si Abishai? Kasi po, meron siya ng mga bagay na ito. Number one, having mentorship. Do you agree? Having mentorship. Ang bawat isa po sa atin ay may pagdadalhan si Lord. And the truth is, in order to get there, you need someone to walk beside you. We call it mentor. Abishai could have been just an expert in shepherding until one day, may nag-mentor sa kanya, naging might po pagdating sa labanan. What is the secret? May isang taong naniwala sa kanya. May isang tao na sinamahan siya, hindi siya sinukuan. That's how important mentors are. Hello? Sila kasi makakakita ng potential mo, may gagawin sa'yo si Lord, tapos hindi ka niyan tatantanan hanggang makarating ka doon. Hello? Sila yung mga tao na, alam niyo si David, bakit naniwala siya kay Abishai? Pamangkin kita, alam ko may potential ka, nasa dugo mo ang pagiging leader. Pagkakatiwalaan kita, and I'll let you discover. And boom, Abishai, a mighty leader. Wow! You see that? You know what? Listen to this. Napaka-importante po ng mentorship. Kasi pwedeng manatiling shepherd boy lang si Abishai at wala na sa kwento. Pero anong sabi ng Bible? Abishai is a leader of 30, but he can't do it without David beside him. Do you agree? Si Abishai ba't mahusay sa leadership? Pambihira ang husay ng leader niya. At ang nakakatuwa po sa leadership, hindi lang ito usapin ng, magaling naman na ako, hindi ko na kailangan advice-han. Na-reach ko na yung peak ng success ko, hindi ko na kailangan yan ng mentor. No, listen to this. Kasi pwedeng may pera ka na, ang ugali mo naman ang wala. So ayusin niya ni mentor. Tutulungan ka dyan ni Lord. Tama? May area sa buhay mo na palya pa. Si Abishai, ang tindi, ang tapang. Pero kulang ng self-control. Tama? Ang husay na ni Abishai, pero sa likod po ng mga characters niya, may dapat pang i-form si Lord. May achievements, yes, pero may sungay pang kailangan putulin. Naghihiganti pa to, ayusin pa natin to. Are you with me? Nakakatuwa si David, naglaan siya ng oras para i-mentor po ang isang Abishai. Paano ko nasabi? Alam niyo po, nung pumunta po sila sa kampo ni Saul, di ba nabanggit ko kanina, nagpunta sila sa kampo ni Saul. Tanong, pinatay ba nila si King Saul o hindi? Hindi po. Then what's the point of going there and asking someone, sino sasama sa akin? Tapos hindi ko naman pala papatayin, excited na akong tuhugin Right? But you know what? Nag-make sense lang siya nung malapit na siyang i-destroy. Malapit niya nang tuhugin si Saul at makita na may area pa sa buhay mo, Abishai, na kailangan ayusin. But David said to Abishai, don't destroy him who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless. As surely as the Lord lives, he said, the Lord himself will strike him. Siya ang papatay sa kanya. One day, mamamatay siya sa battle. In short, nagkaroon po ng mentoring 101. Point number 1, may ibang paraan si Lord. Point number 2, may Diyos tayo. Point number 3, may hustisya ang Diyos. Sabi ni David, dinala kita dito hindi para patunayan na kaya mong patayin ang kalaban. Dinala kita dito para magkaroon ka ng self-control. Tama? Na pwede mo nang patayin yung kalaban, but you will learn to trust God's justice. Anong point ba't ako papasok sa kampo ni Saul? Hindi naman pala papatayin, to serve as a lesson para i-mentoring si Abishai. Ganto puso ko, Abishai, ba't ang tindi ko bilang David? Kasi ganito ako, naniniwala ko sa timing ng purpose ni Lord. Hello? Bakit siya naging mahusay na leader? Si Abishai, kasi po nung time na oras makinig, nakinig po siya.
Nung time na dapat mag-show up at maging available, ayaw nyo? Ako po, gusto ko po. Sama ako, Abishai, sabi ni Abishai. Nung time na pwede namang magpadalos-dalos siya ng emosyon, nakinig siya sa mentor na. Eto na, babarbecuein ko na. Sabi ni David, ay tigilan mo yan, amalis na tayo. David, kahit kurot lang, nagigigil ako eh. Kahit pitik lang, bawal ba talaga? Sabi ni mentor, no. Self-control. Pwede pala yun. Alam mo, nakita ko ang mahusay na leader, marunong makinig. Amen. Kasi kahit ikaw pang pinakamagaling, pero hindi ka marunong makinig, papalya ka. Si Abishai po, nung sinabi na ni David, wag. Okay, Lord, sige. Barbecue na sana eh. Tama? Hello? At ang mga taong gustong magtagumpay sa buhay, magpapa-mentor at magpapa-disciple yan. Kasi po ang daming tao sasabihin, you know what, mananatili ako hanggang dulo, pero pag may gawain, wala. Ha? Kapag oras ng mentoring, may sariling schedule. Si Abishai, ano bang setting? Bakit kung kailan naman, si David naman, mag-aaya ng mentoring, buti sana sa coffee shop, sa kampo ni Saul, 3,000 ang nag-aabang na pwedeng sumibat sa amin. Okay ba sa'yo? May mentoring tayo, pero doon. Sige. Sige, gusto ko matuto. You know what nakita ko dito? Abishai cost his life para lang magkaroon ng ganong klaseng exclusive mentorship with David. Tanong, what are the costs you are willing to pay just to make time to learn from your mentor? Hello? Isang oras lang ba? Isang araw ng day off ba? Online ba yan? Ano? Paggising ba ng maaga yan o pag-uwi ng late? Ano? Pambihira po si Abishai just to be with David, to avail an exclusive one-on-one. Buhay niya yung nakataya. Tapos tayo, nag-yes na sa meet-up, nandun na si leader, tapos mag-chat, ay sorry umambon, it's a sign. Ang dali lang natin magdahilan. Hello? No wonder, hindi po tayo nagbabago. Kasi ayaw natin magpa-mentor. Are you here? One of the factors why Abishai became the person he became is because of the influence of David in his life. Alam mo, nakita ko, buti na lang may isang David sa buhay ni Abishai. Buti na lang, nakita ni Abishai si David, hindi bilang pakialamero naman to, lagi na lang pa ba? Okay, makikinig ako kasi mentor ka siya. At lahat po ng tinuro ni David, in-apply niya. Anong natutunan natin dito? Appreciate your mentors. Show up and be available for mentorship. We can learn from them. Pwede nating kopyahin yung buhay nila. Alam niyo po, kailangan mo ng mentor. Sa mga bago dito, ibig sabihin kailangan mo ng someone na tutulong sa'yo paano magbasa ng Bible, paano buklatin ang Bible, paano magkaroon ng self-control, pag pikon ka na. Sila yung taga-kalma. Mamaya na yan, sige. Pahinga ka muna. Sila yun. Maligo ka rin. Toothbrush ka din. Grabe na mentor dito. Kumain ka na ba? Ganun, sobra na po yan. Kapag mag-mentor ka, alam nyo po, pag may mentor ka, magugulat ka, yung sinasabi mo dati, natatakot ako, baka hindi mo magawa. Alam mo, nagagawa mo na. Bakit? Itinulak ka eh. Hindi ka naman dati kumakanta kay Lord. Ba't nandito na ako? Tinulak ako ni mentor eh. Kaya ko daw. Sige, kaya ko. Are you with me? And that's true. Ang courage at ang bravery ay manggagaling sa mentor. Tutulak ka niya. Kaya mo. And that's true. Mas lalo tayong pinopromote, i-honor po natin ang mga leaders above us. Si Abishai, sobrang galing na nito, right? Pero nung time na si David ang nagsasalita, shut up siya. Nakinig siya ng maigi. Ganon din po tayo, right? Have a mentor. Kung bago ka dito, tanungin mo na sino nag-invite sa'yo, paano ba magkaroon ng mentor, makikinig ako sa'yo. Amen? Number 2, heart for correction. The only way para tayo po ay maging kung sino tayo gusto ni Lord is we need to be constantly improving. Because the process of becoming who God wants us to be is like curving a wood. Okay? May mga tinatapyas, may mga inaalis para ma-achieve ang hulma at forma na gusto ni Lord para sa atin. Right? Kaya hindi pwedeng, okay na ito, maganda na ito. Hindi, may mga tatapyasin. Ang pangit na ugali mo. Mali mindset mo. Nagre-reklamo ka pa din. May mga tatanggalin, chismosa ka pa rin. Na naman siya, nag-post na naman. Ganito ka na naman. May mga tatapyasin. May process of removing objects that are not necessary for our shape. Kaya if you think wala nang dapat i-improve sa'yo, sana all perfect. Di ba? Sana. Pero hindi pa tayo perfect.
We need to have heart for correction. Kasi po, listen, kapag may pinopoint out sa'yo yung tao, huwag mo sabi, ako na naman, personal attack. No. It's actually point to grow. Opportunity mo yan para lumago. Totoo pong masakit ang correction at rebuke, right? Pero alam mo bang mas masakit yung hindi ka na nag-grow? Mas masakit yung kaya mo naman pumunta kung saan ka pinapadala ni Lord, kaso ayaw mo kasi magbago. Sayang. Having a heart for correction is very important. Alam niyo po si David, kahit napakatindi na niya, may mga times na nagkamali siya, pinalo siya ni Lord, hindi siya exempted. Wala siyang nagawa, may pagpapalo po talaga eh. Let me read with you, nung time po na si David ay nag-commit din ng murder dahil gustong-gusto niya si Bathsheba. Ito po nangyari. Pinarusahan siya ni Lord. Sabi pa ni Lord, gagawa ako ng gulo sa sarili mong pamilya. Sa harap mo mismo, kukunin ko ang mga asawa mo at ibibigay sa ibang lalaki. Makikipag-sex siya sa mga asawa mo habang nakikita ng lahat. Grabe naman. Parang hindi ka gumawa ng tama eh, no? Ang grabing parusa. Pasikret mong ginawa yon, pero gagawin ko yon sa harap ng buong Israel, nakita ng lahat. Kaya sabi ni David, grabe ka naman, hindi po. Hindi siya nagreklamo, hindi siya umalma, hindi siya nag-live sa lahat ng mga GC o kaya nagkulong sa kwarto. Hindi po. Alam mo, sabi ni David, nagkasala ako kay Lord. Ganun pala dapat. Pag kinorek, wag na, kasi bakit naman sila? Uy, bakit sila bigla? Ikaw yung inaayos. Come on. Hello? Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Lord, di ka paparusahan ng kamatayan, may pero. Pero dahil ininsulto mo ng todo si Lord sa ginawa mo, mamamatay ang magiging anak mo. Pwede mong sabihin, grabe, wala bang nagawang tama si David? Come on. All his life, naging faithful siya kay Lord. Nagkamali lang ng isa, ganyan talaga yung parusa. Kasi ganyan tayo humirit pag nagkamali tayo eh. Gusto natin, dapat mabait lang. Right? But what we see here is that ang ganda po ng response ni David. He valued correction. Kaya po nung time na si Abishai ang nagkamali, sorry Abishai, magaling ka. Pero pag nagkasalo tayo kay Lord, palo tayo. Hindi pwedeng, ay okay na yan, pagtakpan na lang natin. Hindi po. Alam mo, nakita ko church, hindi porket nakagawa ka ng tama noon, hindi ka na pwedeng paluin kapag nakagawa ka ng mali ngayon. Grabe ka naman, nakalimutan mo agad, natatandaan ko. Pero kesa makalimutan nyo ng tao kasi gumawa ka ng gumawa ng mali. Hello? Hindi mo pwedeng sabihin, isa lang yung mali ko, siya yung nagawa kong tama. Oh, at least may isa. Oh, papaluin ka talaga doon. Abishai, kahit leader po siya, pag nagkamali siya, palo. Kahit pa natutuwa ako sa'yo, kapag hindi ka umayos, palo ka talaga. Bakit ganun? Grabe naman. Alam mo, nakita ko, si David nga, nahari. Pag nagkamali, pinapalo. What makes you think that you're exempted? Porket nakagawa ka lang ng tama. Are you with me? Are you with me? Hindi naman binubura ng disiplina ang maganda mong ginawa. Hindi naman nun ibig, grabe, wala ako na. Meron kang ginawang maganda. Kaya dinidisiplina ka kasi ang totoo niyan, ito pa ang magiging daan para mapangalagaan mo ang maganda mong nagawa noon. So if David, hindi siya nagpa-correct, alam niyo po, hindi siya magiging man after God's own heart. Kung si David hindi siya nagpa-correct, hindi siya magiging greatest king ever lived. Kung si Abishai hindi siya nagpa-correct, baka pinatay niya na si David. Gigil na ako sa David, hindi kita maintindihan. Ikaw na lang tuhugin ko. Pwede. Pero buti na lang, he valued correction. That's why Abishai became a leader of mighty men. Are you with me? It's time that we redefine correction. Correction is not a personal attack. It is actually a place to grow. Okay lang ba pag kino-correct tayo, wag na nating sabihin, grabe naman kayo. Wala. Hindi nga. It's for you to grow. Hello? Kapag tinatama po tayo, magpakita naman tayo ng tamang response. Okay po ba yun? Papicturean nga yan, lagay mo sa lock screen mo. Pag pinatama ako, magpakita tayo ng tamang response. Magpabago para maging malago. Importante yun, hindi yung, kasi na naman, sign of maturity po, yung kapag pinagsabihan ka, hindi mo na pinepersonal. Kundi nakikita mo yun, point to grow ko yun. Dapat ako mag-improve sa bagay na ito. Okay lang, sabihin mo sa katabi mo, B, kapag kinokore kita, para sa iyo yun. Sige na. O yung isa naman, kasi mas marami daw yung sinasabi isa eh. Amen? Okay lang po ba yun? Naintindihan po ba natin? Mahalin po natin ang correction. It will grow us.
So what are the keys to becoming a person na gusto ni Lord? Having mentor, heart for correction, and lastly, hand that supports. Ang basihan ng pagiging successful ay hindi lang yung dami ng mga bagay na nakuha at nabili at naranasan, kundi yung dami rin ng mga taong natulungan mo. Do you agree? Sa assessment natin kay Abishai, naku po, mukhang ang bilis-bilis niyang gamitin ang kamay niya para pumatay, right? Gumante, mag-execute ng judgment gamit ang sarili niyang lakas. Para bang, ano ang reflex action mo kapag ginugulat ka? Di ba nahahampas mo ng malakas yung nang gulat? Ito po si Abishai, nakakatakot biruin eh. Yung kapag biniro mo, ginulat mo, pugot ang ulo mo. Masamang biruin to, hindi ka makakaulit, buhay mo kapalit. Pambira! Ay, sorry. Wala na. So, wala na, sorry. Right. But nakita ko, David patiently journeyed Abishai with the lesson. Tinuruan niya si Abishai na itong kamay na ito, hindi lang basta dapat mabilis lumaban, kundi mabilis din dapat mag-serve sa ibang tao. Kaya nung bumalik na si David sa kaharian, tapos lumapit si Shimei at humingi ng tawad, sabi ni Abishai, hindi, patayin natin to, pugutan natin ang ulo, sama na ugali. Alam mo, pinakita ni David ko ano yung biggest lesson. The bravest act is to forgive the person who hurt you and to still support and serve that person. Next slide, please. Yung pala yung pinaka-matapang na dapat natin gawin. Kahit gustong-gusto ko ng tirisin, coach, kahit na mumuro na, the bravest act na pwede mong gawin, patawarin yung tao. At suportahan pa rin siya. Hello, alam niyo po, si David, nung nakita niya si Shimei na nanghingi na ng tawad, alam niyo ginawa niya? Nangako pa siya. The king made a promise to Shimei that he himself would not kill Shimei. Nagkamali ka, oo, pero hindi ka pagkakamali, pwede kang bumangon. Magsimula ka ulit bilang hari mo, I will support you. Amen. Nakita po ba natin yun? So you know what? Listen to this. Abishai learned from David na ang kamay niya ay hindi lang para pumatay, kundi para umalalay din sa iba. Lalo na sa mga nanghihina. Kaya alam niyo po, nung mamamatay na po si David, by the time na nanghihina po siya, kaninong kamay yung tumakbo agad? Abishai. Para magkaroon ka ng kamay na may concern, para magkaroon ka ng kamay na sumusuporta, hindi po lahat ganun. Tama? Hindi po lahat ganun. Hindi po lahat supportive na leader, hindi po lahat genuine, pero siya po, he makes sure na supportive siya. And listen to this. A supportive hand is rooted in genuine hearts for others. Tapos na po ako. Diyan po yung nakita natin. Buti na lang rooted siya pagdating sa concern niya sa ibang tao. Buti na lang, grabe yung puso niya para sa iba. Amen. So in the same way, tayo rin po, tinatawag tayo ng Panginoon na hindi lang tayo magkaroon ng kamay na magaling mamuna, magturo ng mali ng iba, kundi sa panahon na nanghihina sila, I'm gonna support them. I'm gonna be there for them. Tinuturuan po tayo ng Panginoon ngayon that let us not just use our hands, instead, tumulong sa tao and to believe in them. Tapos na po ako sa end, huwag magmadali sa success. Start supporting others. Genuinely care for people, and the Lord is faithful to reward you. May I call on the worship team, please? Para pala sumakses, ang step-by-step mo dapat is supporting others and genuinely caring for them. Tama? Ang pagiging supportive pala ay hindi kahinaan, kundi pagpapakita po ito that you allow the Lord to move. Hello? Sino po dito aamin na first time niyang marinig ang salitang Abishai? Nabasa niyo na ba siya sa Bible? First time. Tama? Sagot po kayo. First time po ba? And honestly, listen, kung hindi po dumikit si Abishai kay David, baka wala tayong kilalang Abishai. Kasi hindi naman siya kilala eh. He is just a nobody but you. Okay. He is just a nobody. Wala naman siyang pangalan, di nga siya taniyag eh. Nanay niya, hindi naman kilala. Pero buti na lang nabigyan po siya ng opportunity. Akalain mo yun, may isang mapoproduce na isang leader ng mighty men sa pamilya nila. In the same way, church, hindi ko po alam kung anong background din nyo, but I want to tell you this, may potential ka. May malaking pagdadalan sa'yo si Lord. At gusto kong malaman mo, if you think malabo yon, mali ka.
You can become a person God wants you to become. Pwedeng maging ikaw kung sino ka, gusto ni Lord maging. All you need to do is to believe in Him. Okay lang, tatayo po tayong lahat. As we stand up, close your eyes right now. Close your eyes right now. I believe, hindi aksidente na ito ang topic natin ngayong umagang ito. Because napakadaming Abishai dito sa lugar na ito. There's so many Abishai in this room. Hindi kilala. May potential pero wala namang nakakakita pa. Mahirap yung background. Walang may pagmamalaki. Baka some of you nga walang confidence sa sarili. But I want to tell you this. God is seeing a potential in you. God is seeing na pwedeng maging ikaw kung sino ka gustong maging ni Lord. Pwedeng hindi ka manatili kung nasaan ka ngayon. All you need to do is just be honest in the Lord right now. Alam niyo po, ang pinaka number 1 mentor natin si Lord. Okay lang ba? Amin tayo sa Panginoon ngayon. Close your eyes. Amin tayo sa Diyos. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sa oras na ito, I'll give you time to just talk to the Lord and say, Lord, here I am. Wala pong naniniwala sa akin. Here I am, Lord. Di nga ako kilala. Wala nga akong may pagmamalaki, pero Lord, alam ko sa'yo. May nakikita ka pa sa akin. Alam ko sa'yo, Lord, may future pa ako. Alam ko sa'yo, Lord, hindi mo ba ako tinutuldukan? Oh, Jesus. At kung hindi ko man agad makita na isa akong Abishai na pwede maging leader ng mighty men, Lord, pagtiyagaan mo ako. Ang dami pang ugali na dapat ayusin sa akin, kaya Lord, pagtiyagaan mo ako. Come on, right now, I'll give you time. Amin tayo sa Diyos. Amin tayo sa Panginoon sa mga pagkakamali natin sa Kanya. Sa mga pagkakataon na mas pinili nating magalit sa koreksyon kung imbes na magpatama. Come on, God is here right now. God is here right now. And God is giving you the chance right now to just speak to Him. Come on, confess. Confess right now. Confess. All my guilt, all my shame, wash away in your river of grace. God is believing in you. God is believing in you. So if you are that person na wala kang believe sa sarili mo, amin ka sa Diyos at sabihin mo, Diyos, ibangon mo ako. Hindi man po sila maniwala, alam ko naniniwala ka. At babaguhin mo ang direksyon ng buhay ko, ng pamilya namin. At kung hindi man mabanggit ngayon, pero darating ang araw, magiging significant din ang pangalan ko. Kasi ikaw na po ang makikita sa buhay ko. Come on, continue to talk to the Lord right now. Lord, salamat po. Salamat for allowing us to see who is Abishai. Hindi lang po kami bumilib kung gaano kalaki yung pinagdalhan mo sa Kanya, kundi bumilib din kami na kaya pala yun, posible pala yun, na magsimula kaming simple, tapos iangat mo ng todo. So right now, here we are. Raise up your hand if you're that person who will say, Lord, I wanna be like Abishai. Ibangon mo ako. Tawagin mo ako. Kita mo potential ko? Salamat, papahalagahan ko ang mentor ko. At yung mentor na yon, itutulak niya ako para maging kung sino ako sa harapan mo. Come on, if you're that person na may problema sa mentor, iyak ka sa Lord. Sabihin mo, Lord, ayusin mo puso ko sa Kanya. Come on.
pour it out on you. My devotion, my affection, all my worship, I pour it out, I pour Paayos tayo sa Panginoon. my devotion, my affection. Ano yung mga bagay na pinopoint out sa'yo ni Lord na pinapaayos niya sa'yo? You know what? You are still given the chance to be changed by the Lord. Binabago ka ng Panginoon. Binabago ka ng Panginoon sa oras na ito. Nilalagyan ka niya ng pangarap. Anak, mangarap ka. Pwedeng mahirap ngayon, pero hindi palagi. Anak, mangarap ka na may gagawin si Lord. Pwedeng may sakit ka ngayon, pero hindi palagi. Pwedeng mahina ka ngayon, pero hindi palagi dahil iaangat ka ng Diyos. Only if you believe in Him. Come on, right now, I'll give you more time. Just recommit your life. Lord, I want to believe on what you can do. I want to believe that you can change our life. May gagawin ka sa pamilya namin. So I know you, I want to know you, I want to know you, and be known by you. I'm gonna love you, give all my heart to you. I want to know you, and be known by you. Before I end, God wants to talk to two people right now in the room. If you're that person that you feel like you are David, your role is to push people, to lead people, to be misunderstood, to be different. At may mga times sa pakiramdam mo walang resulta kasi wala ka namang nakikita ang nagbabago at sumusunod sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na hindi mo kailangan huminto because God is assuring you right now lahat ng effort mo nakita niya. Hindi sayang. Keep pushing. Keep believing. One day, the person you lead now will be the person God wants them to become. Kung uminto. Si David nung namatay siya, nagawa niya yung purpose niya. At ang purpose niya ay hindi lang basta manalo sa mga labanan, kundi makapag-raise ng matitinding warriors. And that's your calling, to raise great and mighty warriors. And if you're that person that you feel like Abishai, believe today that God has put a spark in your heart na gagamitin ka ng Panginoon to lead others to Christ. And if you think may mga bagay pang aayusin si Lord, just continue to be willing because He will surely change you for His glory. As I end, can we just sing this song? Can we just sing this song? Kung may isang pangalan man na gusto, kung may isang tao man na gusto tayo, maging kilala tayo, yun ay yung pangalan ng Diyos. Hindi man tayo makilala agad ng tao, ang mahalaga kilala tayo ng Diyos. Come on, cry out your heart to Jesus right now. Say, I want to know you, Jesus. I want to know you, Jesus, and be known by you. I'm gonna love you, give all my heart to you, so I wanna know you and be known by you. Come on, once again, I want to know you, Jesus. I wanna know you, I wanna know you and be known by you. I'm gonna love you, give all my heart to you, 'cause I wanna know you and be known by you. Salamat po, Panginoon, na bago pa man kami makikilala ng iba, Ikaw na po ang unang nakakilala sa amin. Lahat po kami na narito, baguhan man o matagal ng Kristiyano, kinilala mo, kaya mo po kami dinala sa lugaring ito. So Lord, ngayon na narito po kami sa simbahan na kinikilala ka. We're also committing to continue to know you more. We commit to be part of mentorship. Lord, magpapabago kami para magamit mo kami ng matindi para sa kaluwalhatian. Come on, right now, thank the Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Patuloy na may taas ang iyong pangalan. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.